Hello mga brad, I'm Alan Dilibro and welcome back to my YouTube channel. Ang topic natin ngayon ay about dito sa shock, front shock absorber. Bari marami kasi nagre-request, masyado daw matagtag itong ating Grabis. Ngayon ginawan ko ng konting obserbasyon. Naglagay akong camera dito sa may shock at pinaandar ko siya at nakita nga natin ang laro ng shock simula rito hanggang dito. Maaring kulang sa port oil. Ganun ang obserbasyon ko. Kaya ngayon pag-experimental natin sa base rin sa mga request ng ating mga subscriber, gagawin natin to para naman meron silang idea. Bali ngayon mga brad, ang laro ng shock hanggang dito. Ayan, kita naman, no? Tsaka kita rin doon sa video na nauna rito, no? Ayun, bali ngayon magdadagdag tayo ng langis. Dahan-dahan natin siyang dadagdagan at tetestingin. Pagka satisfy na tayo, maaring gandun lang tayo hanggang dun lang yung ilalagay natin langis. Kaya mga brad, kung hindi pa kayo subscribe sa ating YouTube channel, pakipindot na lang ang ating red button and pakikalembang na rin para lagi kayo updated sa mga ginagawa nating video. Ito mga brad, umpisahan na natin. At ngayon mga brad, una nating alisin itong preno. Number nga pala to? Itong star na to. Medyo special tools kung tawagin to, star. Kumbaga kakaiba siya number 50 siya. Ayan, may nakalagay T50. Ayan, tatanggalin, naluwagan ko na to. Ngayon tatanggalin na lang natin. Unahin natin tong preno. Tapos number 10 na open ring. Kasi hugutin natin itong tatanggalin itong preno. Ayan, tanggal na yung preno. Tanggal na yung preno. Tanggal na rin sa speedometer niya. Ito yung sa speedometer ko. Ayan, tanggal na siya. Ngayon itong screw para sa speedometer, para hindi tayo magkapalit-palit, balik natin dito. Sakto siya rito Tapos yung dito sa bracket dito, balik na lang natin baga para wag lang mawala. Sa preno, balik na rin natin para hindi tayo misplace o magkapalit-palit o mawala. Bawas kalat na rin. Ngayon luluwagan natin itong sa gulong. Pero bago natin luwagan to, lalagyan natin siyang kalang dito sa ilalim para iangat itong gulong. Ngayon nakalangan na natin, nakalangan na natin siya, nakaangat na yung gulong, kaya matatanggal na natin yung gulong. Ngayon ito number 14, nakabilaan siya number 14. Ayan, tanggal na yung gulong, Ayan, tanggal na. Bali meron siyang baka mawala to parang dito siya. Tapos yung isa medyo malaki. Ayan, may dumi na kumain ng linisin na lang natin bago natin balik mamaya.
Ngayon, para hindi kayo magpapalit, diskarte yan. Ito yung pinaka, ano niya, di ba? Hinugot natin pa ganon. Ngayon, ibalik nyo na lang dito. Yan ang forma niya. Itong, ano, banda rito. Sa kanan. Ito sa kaliwa. Ito nandito. Para hindi rin tayo malito sa pagbalik. Ang susunod natin alisin itong tapalodo. Number 10 siya. Nandito sa may ilalim niya. Kung makikita nyo ito. Dalawa. 1. Yan, nandiyan. 2. 1, 2, 3. Tatlo pala, tatlo. 1, 2, 3. Number 10. Number 10 siya. Number 10. Napansin ko yun sa may tapalodo niya. Medyo maluwag. Hindi parang kulang sa higpit. Matalang unang bukas ko pa lang ito. Ayan, nakayang-kaya nga ng kamay yun. Hindi siya mahigpit. Ayan mga brad, tanggal diretso dito sa natin ito. Dahil tatlong screw siya. Ang forma ng screw niya may washer. Pero mas maganda iwan natin ito rito para wala tayong nakakalat na screw. Number 14 din. Ito, sa may shock niya. Number 14 din. Bali mga brad, ito, luwagan na natin. Number 14 siya. Mga brad, sobrang higpit nito hindi ko lang pinakita sa inyo yung sobrang effort ko para mabuks, para maluwagan ko lang siya. Gumamit ako nitong mahabang number 14 kasi mas mapuwersa pagka mahaba siya. Tapos unang bira ko, pinukpok ko siya pa ganun. Counter clockwise po, paluwag po tayo. Yan, pinukpok ko po siya para kumbaga sa impact, 'di ba? Meron tayong tinatawag sa mga mekaniko, meron silang pang baril na ganun impact. Parang ganun lang ginawa natin. Nilagyan lang natin puwersa sa pagpukpok rito ng martilyo. Kaya napaluwag ko siya. Baga talagang mahigpit siya kasi ito ang talagang humahawak sa ano. Ayan, naluwagan na natin. Ito rin mga brad, naluwagan ko na. Sobrang higpit niya. Kaya kailangan gamitan nyo ng talagang impact na mapuwersa yung ganun to. Basta tama yung pagpihit nyo. Basta ang standard ng paluwag mga brad, counterclockwise. Pag ganun, kabaliktaran ng relo ba? Pag ganyan lagi ang paluwag. Ang pahigpit, clockwise pahigpit. Yun ang pinaka-standard. Meron tayong mga ilan-ilan lang na, pero sa motor wala pa akong na-experience na baliktad ang higpit Meron sa mga appliances, katulad ng ventilador, yan, meron yan. Kumbaga ang higpit niya counterclockwise. Luwagan na natin siya. Yung sa taas, obligadong tanggalin natin dahil nandun yung gatla. May gatla kasi ito Ito. Yung sa taas, obligadong tatanggalin natin to. Yung sa pangalawang screw, kahit hindi na, luwagan lang natin. Dahil ito, dito siya tumatama Kaya hindi nyo siya mahugot hanggat hindi nyo inaalis to.
ibalik lang natin. Tapos ito na may isa. Ayan mga friend. Tapos mga brad, ito pa isang sabi sa akin ng mekaniko, kung maaari daw lagyan ko muna ng tape to, kung paano mo siya hinugot, kung hanggang saan lang. Kaya ito lalagyan natin tape tong isa para sigurado tayo. Tapos ingatan na rin natin na huwag magasgas o magkaroon ng tama to, kasi magli-leak yung oil natin dyan. Gawa tayo ng tape. So mga brad, kumuha ko ng electrical tape. Ngayon mamarkahan ko lang siya hanggang dyan, para pag naglagay tayo ng langis at tinesting natin siya na tanggal sa bakit? Testingin natin ngayon. Ito yung sinasabi kong pag-testing. Nakikita nyo yung laro niya hanggang dito talaga. Diba? Ayun brad, kaya natin na tinesting, diniinan para makita natin kung hanggang saan siya. Kaya pag nagdagdag tayo, kailangan mga hanggang dito lang siya bababa. Katulad nito may marka, di ba? Nagkamarka na. Testing natin ulit. Kumbaga, puwersa yun yung pagdiin ko puwersa yun. Base na rin sa sa video natin kanina. Kumbaga hanggang dyan talaga siya naglalaro. Kaya ngayon mamarkahan natin to. Brad, meron tayong marka na hanggang dyan siya naglalaro. I-testing natin ulit. Mamaya pag dinagdagan natin, gagawin ulit natin, bibigyan natin siya ng pressure pababa. Kailangan na hanggang dito lang, hanggang dyan lang natin siya paglaruin para mawala yung untog na sinasabi o tsaka yung tagtag. Buti na lang mabait yung mga master natin, itinuruan tayo ng mga technique na tayo nang gagawa. Kaya ngayon, yung tinuro sa akin, sinishare ko lang sa inyo para naman kung mayroong kayong time o kaya nyo magkalas, advantage sa ating mga nagmumotor. Kumbaga nakatipid na tayo, di ba? Hindi na tayo magpapagawa. Ang magpakalas kaya nito o magpa-add ng paparepair mo para mawala yung tagtag, nasa 1,000. Kasama na yung port oil nila. Magkano lang ang port oil? Nasa 100 lang mahigit. Hindi mo pa maubos yun kasi hindi man totaling tatanggalin yung port oil dito. Magdadagdag ka lang. Yung iba kasi ginagawa, tinatapon nila yung stock na port oil. Yung mga mekaniko yun kasi nga may bago sila para mailagay rito. Tayo magdadagdag lang tayo ng port oil. Ngayon ang pagbukas nito mga brad, sinusungkit lang daw to. May nakakawit dito, sungkitin lang ng matulis na bagay. Ayan, tanggal na. Babits na dahil ulit. Okay na. Isa naman. Ayan mga brad, bali ito yung lock nya. Kaya natin diniinan para matanggal lang yung lock. Tapos lipin natin yung hindi nakita. Yun, kakaunti nga talaga. Maaari palitan na natin ng
May ano ka? Yung baso. Yung Oo. kahapon. Oo. Dalawa. Ngayon, titignan natin yung laman ng oil niya para matansya rin natin yung ilalagdag natin sa original. Bali, ito yung lock, mga brad. Medyo mahirap talagang tanggalin. Nahirapan kami ni Mrs. Medyo tabi lang natin to. Kung gaano karaming laman. Gano'n ka lang. Baka mo talita. Baka mo lang. Okay. Yan. Yan na yung kadami niya. Ngayon pag sinalinan natin, lulupa. Dapat nakasabit lang siya. Sabit mo siya. Ngayon mga brad, mahirap yung tansyahan eh. Ngayon kumuha tayo ng ringgilya. Ito 10 ml. Sisimutin natin yung laman na to para makita natin kung ilang ml yung laman ng oil, port oil niya. Yan, 10 na. Tingin ko nga 50. Ayun, malapit na siya. Oh. Yung excess pang medyo mga natira rito. 50. So mga brad, mga 50 ml ang laman ng pork shock natin. Kasi may mga tira-tira pa tayo rito. Oh. 50 ml. Ngayon gagawin natin 60. Yun mga brad, bali nakabili na tayong pork oil 200 ml. Bali ang laman ng stock shock, front shock natin ay 50 ml. Nakita nyo naman kanina na 5 ganito, 10 ml kada hanggang dito niya. Bagal nakalima tayong salok. Kaya tayo bumili naman na 50 pesos nga pala to. Bali dalawa nga binili. Dapat pala isa lang. Para sigurado lang, gano'n na ako. Reserva. 50 pesos pork oil. Ngayon sasalinan na natin siya ng original niya, di ba? 5 10, bali 50 ml. Gagawin natin na 60. Tapos testingin natin yung laro niya. Dagdagan natin ng 10 ml yung stock shock niya. Ngayon saling ko siya rito para madaling kumuha. Madali tayong mag-alagay. Hindi tayo maano. Bagay sasali na lang natin. Hawakan mo ito. Hindi, hawakan mo muna. Salinan ko. Hindi lang siya. Ten. 20.
Tanggal natin. 60 ml. Hindi pala naubos yung isa lang. Ano? Ang dami pang sobra. Ayun, gaya ng sinabi ko, tong pino na agwat niya sa baba. Pero may nagsabi naman kahit daw baliktaran, basta't pares ang pagkakalagay mo. Kung medyo magaang ka, mas maganda maganda ito ang ibababa mo. Pero tayo, sa original tayo. Itong pino dito sa baba. Taon na. Kailangan lalaroin nyo munang ganyan bago nyo isara. Para malagyan ng langis mo. Oh, yung galing niya para malagyan ng langis. Mawala yung hangin sa loob. Vamos. Ito na. Ano? Yun na yung laro niya ngayon. Dati ito. Isa. Ayan. Babalik mo na. Babalik ko. Okay na. Bago ibalik yan, malilinis ngayon ng ano na. Yung mga ano. Ngayon, babalik na natin mga brother. Tanggalin na itong mark natin. Mas testing. Ito yung sa may caliper, kaya dito siya sa kabila na to. Doon pala sa mga gustong mag lowered. Ganito lang ginagawa nila sa lowered. So nakikita nyo to. Ipapasok lang nila to. Lowered mo na rin kaya. Bakit nag-lowered? Oo. Hindi lang yan. Baga ipapasok nyo lang to. Ililitaw nyo lang dito sa taas. Yan. Ililitaw nyo ganyan yan dyan. Makikita nyo. Yan. Magiging lowered na siya. Bababa. Baga medyo tataas tong shock nyo. Kaya bababa tong body ng grabis nyo. Ganyan yung pag-lowered. Pero ano pa rin, baga parang wala sa safe eh. Baga 2 bolt eh. Magiging 1 bolt lang na ilalagay nyo. Pwede nyo improvise na maging 2 bolt kasi nga bibili kayo ng bolt na ganito na medyo maliit dito. Ganun ginagawa ng iba para maging lowered.
Kapag ka pala siya nilower, magiging isa lang ang bolt niya. Oo, dadalawahin. Kaso lang, hindi na siya kakalang dito eh. Ito kasi yung pinakasaktuhan niya eh. Pagka, Pinakalaki. oo, mawawala na yung tibay niya eh. Bagay, parang hindi ano eh. Hindi ako na, ano sa kanya. Kasi pag nilowered mo, lilitaw to. Oh, palilitawin mo to dun sa taas nung ano. Tapos ang ipit lang niya, ano ba, sinasakal lang niya to. Oo. Wala siyang ano, gap na ganito. Walang pinakalak. Oh, walang lock. Kaya delikado pa rin. Ay, yung pinakatibay niya kasi Oo, kasi ano eh. hindi kakalas. Baka mo nga to na. Hindi kakalas yun. Oh, hindi kakalas kasi yung ano, yung sa gap niya. Yung ano, parang sinakal mo lang siya, inipit mo lang. Pag nabako ka ng malalim din, may pagka... Pagbulas yung ano, Oo, hindi pa maganda pagkakagawa eh. Wala. tutukod lang na ano. Hindi katulad yan. Nakakapiyos, no? Oo. Sige naman. Matagtag ba ano pagka ikaw? Natagtag. Sa akin kasi parang okay lang. Pero hindi ko na ano. Hindi mo maaanos masyado kasi sa lubak. Kasi kaya nyo nararamdaman yung lubak. Baga yung sa lubak, kailangan kasi may preno kayo doon, may preno kayo sa lubak eh. Tapos bibitawan nyo yung preno. Para yung smooth ba yung lapag ng gulong nyo sa lubak. Kaya siguro nararamdaman nyo yung sobrang tagtag. O kasi pag nadadaan sa lubak, medyo na mereno ako ng harapan tsaka likod. O di pagdating ko sa lubak, smooth yung dating niya. Tapos pagbalik niya, smooth din. Kaya hindi ko masyadong nararamdaman yung tagtag na sinasabi niya. Pero si Mrs. ramdam niya, tsaka marami rin nag-comment dun sa ating channel na request nila yung front shock nga raw. Paano mag-add ng port oil. Di pa nila alam kung mag-a-add sila o magbabawas. Pero sa tingin ko naman kailangan mag-add. Dahil tinesting naman natin, nakita nyo, di ba? Na nilagyan natin camera tapos pinaandar natin. Nakita nyo yung laro niya. Talagang sumasagad siya. Kaya may tagtag na tinatawag. Baga ramdam nyo yung untog niya. Sumasagad dito yung ano niya eh. Baga untog. Nauuntog talaga siya. Ngayon matitesting natin mamaya. Kaya idaan mo sa mga lugar. Oo, dadaan nyo lang sa lubak. Idaan mo sa lugar. Ang standard nga panalaman ng port oil nito 50 ml. Tapos nagdagdag lang tayo ng 10 ml. Depende kasi sa inyo yun kung ano bigat nyo eh. Ako para sa bigat ko kasi 70 ko. Tapos si Mrs. ilang ano ka? 80? 57 lang ako. Babi ko, maka 80. Tinatataba mo. 57 siya. Kaya ramdam niya talaga yung laro. Kasi nga sobrang laro nito. Magaang kasi. Magaang siya. Ako mabigat. Kaya kong i-ano yung tagtag niya. Kontrolin. Walang angkas. Oo. Tapos pagka ako nagdadrive kasi pagpapasok, wala akong angkas. Baga kaya kong laruin yung sarili kong bigat. Kaya nasa sa inyo yung kung mag-a-add pa kayo o ano. Pero parang tama lang yung 80. Plus 10. Plus 10. Bali 60. 60 ml. Kasi yung laro nga nila, nakita ko rin sagad siya rito. Parang tama lang. Mga 1 centimeter lang yung ano na bawas. Malaking ano na yun. Yan, higpit na. Final higpit na lang. Wow. Kasi may higpit to eh.
feeling ko magat na yung ano niya. Sorry. Papakiramdaman yan. Bitawin yan ha. Follow the bike na natin. At ayun mga brad, no, na testing na natin, na ibiyahe natin ng medyo malapit lang, tapos dinaan natin sa bako. Hindi na tulad nung dati na may kaldag at may untog. Medyo talaga nabawasan. Ngayon testing natin lalo to sa linggo. Punta kaming Bulacan sa Padre Pio. May mga bako-bako ron. Tsaka dyan parting papuntang Bulacan, sa may Valenzuela. Alam ko may bako-bako dyan. Dadaan natin yan. Mga medyo nakaangat na karsada. Talagang doon natin siya matitesting. Kanina tinesting naman natin, may bako, dinadaan ko sa bako, hindi na ganun kauntog. Tsaka malaki yung pinagbago. Baga talagang hanggang dito na lang siya. Nung una nakita niyo naman sa video, meron tayong mga naunang video, di ba? Yun, ginawa natin to para sa mga kasamahan natin na mga nakagrabis, sa mga nagtatanong. Tapos bago natin ginawa, kumuha tayong impormasyon sa ating mga master na mekaniko. Ayun nga, sinunod natin yung mga proper pagte-testing ng shock. Kaya yun mga brad, kung may comment kayo, may suggestion, may question, tsaka may mga request kayo na dapat natin i-review o i-gawin, i-comment nyo lang dyan sa baba. Handa natin na ibigay sa inyo para medyo ano naman tayo. Pag may motor ka, kailangan meron kang alam eh. Alam mo yung mga ano, kaya lahat ng halos content natin parte sa ating grabis para na rin sa inyo, sa mga subscriber natin. Habang nandiyan kayo, patuloy tayong magbibigay impormasyon at magbibigay ng kaalaman para maidagdag sa inyong nalalaman. Kaya yun mga brad, paki-like na lang tong video, at kung di pa kayo subscribe, paki-pindot ang ating red button at paki-kalimbang na rin para lagi kayo updated sa mga ginagawa nating video, mga video tutorial, information. Request lang kayo kung meron na gusto nyong pagawa. Wag lang yung yung mag-additional tayo, katulad yung may nag-request ano daw, keyless. Medyo mahal yun, bro. Wala pa tayong budget para dun. Yung mga troubleshooting lang tayo. Tsaka pag-maintain. Pero yung mag-additional, siguro pag may budget na tayo, i-content ko naman panigurado yun. Ipakikita ko sa inyo kung paano yung pagkabit. Gaya nga sinabi ko sa inyo, handa tayo magturo, magbigay. Yun mga brad, hanggang dito na lang. I'm Alan Dilibro, Mabalos.